Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat na makapagpapalahad sa aking pagpapakitang turo. Ako po si Migris Magpulong at narito po ang masusing banghay aralin. Magsitayo muna ang lahat para manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, purihin natin ang Panginoong Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Magandang umaga, grade 7. Magsiyo po ang lahat. May lumiban ba sa klase ngayon? Magaling! Kumpleto tayong lahat. Bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, aalahanin natin ang inyong natutunan kahapon na may kaugnay sa mga sinaunang kabihasnan sa Asya. Mayroon tayong simpleng gawain na may pamagat na si Maria Clara o Clyde. May sasabihin akong pangungusap o talata at sasabihin ninyo kung ito ba ay si Maria Clara na sumisimbolo sa mga sinaunang kabihasnan o si Clyde na sumisimbolo sa modernong kabihasnan. Naiintindihan ba grade 7? Handa na ba kayo grade 7? Magaling! Kung gayon ay simulan na natin. Ako ay may karapatang bumoto. Sino ako? Magaling! Ito ay si Clyde. Nakasalalay sa aking desisyon ng aking asawa at ama ang aking buhay at hinaharap. Sino ako? Tama! Ito ay si Maria Clara. Ako ay may sariling trabaho at nakapag-aral. Sino ako? Tama, ito ay si Clyde. Ako ay may karapatang makapag-aral. Sino ako? Ito ay si Maria Clara. Magaling. Ano naman ang magandang katangian ni Maria Clara? Yes, Hazel. Mahusay. Ito ay ang kanyang pagiging makadiyos at matyaga sa kabila ng pagsubok ng kanyang buhay. Ano naman sa tingin ninyo ang katangian ni Clyde? Yes, Joshua. Tama. Ito ay ang kanyang pagiging matapang. Kung pipili kayo sa dalawa, sino ang mas gusto ninyo? Si Maria Clara ba o si Clyde? Magaling! Ang iba sa inyo ay mas gusto si Maria Clara. Ang iba naman sa inyo ay mas gusto si Clyde. Piliin niyo man si Maria Clara o si Clyde ay may positibo pa rin silang mga katangian na may pagmamalaki. Talagang naiintindihan ninyo ang ating napag-aralan kahapon. Ngayon, manood tayo ng isang video mula sa YouTube upang mas maunawaan ang ating pinag-aralan kahapon. Pagkatapos ay may mga katanungan ako sa inyo at sasagutan ninyo ito sa pamamagitan ng isang Google Form. Isisend ko ang link sa ating GC. Ang inyong mga response ay recorded doon. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sagutan ang mga tanong doon. May mga tanong ba kayo grade 7? Okay, kung wala na, you may start answering your activity now. I guess lahat kayo nakapag-response na. Magaling! Class, sino sa inyo ang gustong manood ng YouTube video? I guess kayong lahat ay gustong manood ng YouTube video. So ngayon, manood tayo ng video para mas kapanapanabik ang ating aralin. Paki-focus po ang inyong panunood. Malinaw ba grade 7? Magaling! Okay class, ano sa palagay ninyo ang naisipahiwating ng video na inyong napanood? Yes, CJ, pwede ko bang malaman kung ano ang nais na ipahiwatig ng video na iyong napanood? Very good, CJ. Grade 7, bigyan natin si CJ ng isang very good clap. Ganito lang siya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Very good. Okay, very good. May katanungan pa ba kayo grade 7? Maraming salamat. Ngayon naman, hahatiin ko kayo sa 3 grupo. Bibigyan ko kayo ng mga letra na inyong bubuuin upang makabuo kayo ng mga salita. Maliwanag ba grade 7? Handa na ba kayo grade 7? Okay, group 1.
Ano ang inyong nabuong salita? Okay, ito ay ang ebolusyon. Mahusay. Sa inyong palagay, ano ang ebolusyon? Okay, ang ebolusyon ay isang proseso ng pagbabago ng pamumuhay at katangian ng isang tao. Magbigay kayo ng halimbawa ng ebolusyon. Tama, ito ay ang pagbabago ng isang wika. Okay, group 2, kayo naman ang magbahagi kung ano ang inyong nabuong salita. Mahusay, ito ay ang pangangaso. Ano naman ang pangangaso? Magaling, ito ay ang paghahanap ng mga hayop sa kagubatan upang gawing pagkain. Okay, group 3, ano naman ang panghuling nabuo ninyong salita? Very good, ito ay ang yungib. Ano naman ang ibig sabihin ng yungib? Tama, ang yungib o kuweba ay isang malaking butas na matatagpuan minsan sa gitna ng kagubatan. Minsan din itong naging tirahan ng mga tao. Ang ebolusyon, pangangaso, at yungib ay ang mga salitang napakahalaga sa ating paksang tatalakayin. Batay sa inyong mga nabuong salita, mayroon ba kayong idea kung ano ang ating paksa ngayong umaga? Mahusay. Ang ating paksa ngayong umaga ay tungkol sa pamumuhay ng tao noong unang panahon. Kanina ay may mga binuo kayong mga salita. Ito ay ang yungib, ebolusyon, at pangangaso na makikita at maiintindihan ninyo sa ating tatalakaying paksa. Ang ating paksa ngayong umaga ay tungkol sa paghubog ng sinaunang kabihasnan sa Asya. Ngunit, bago ang lahat, sabay-sabay muna nating basahin ang ating layunin. 1, 2, 3, basa. Grade 7. Ngayong umaga ay magkakaroon tayo ng alituntunin na dapat sundin sa ating klase. Ito ay ang makinig ng mabuti. Ano pa? Itaas ang kamay kapag gustong sumagot. Ano pang iba? Okay, isulat ang mga importanteng detalye sa leksyon. Ano pa? Tama, mag-enjoy habang natututo. Naiintindihan ba, class? Salamat. So ngayon, malalaman ang kahalagahan at kaugnayan ng 3 salita na nabuo ninyo sa pamumuhay ng mga tao noong unang panahon. Hahatiin ko na naman kayo sa 4 na pangkat. Bibigyan ko kayo ng mga kagamitan at mga katangian na kailangan ninyong sagutan. Pipili kayo ng inyong leader, ang sekretarya ang magsusulat ng lahat ng pangalan ng miyembro ng pangkat at ang taga-ulat ang magsasalita sa harap. Narito ang mga rubric sa pag-uulat. Nakuha ba grade 7? Naiintindihan ba ang lahat? Okay, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sagutan ang mga katanungan. Okay, dito na nagtatapos ang 5 minuto. Ngayon, ito na ang oras para kayo naman ang nasa unahan para iulat ang inyong ginawa. Tapos o hindi tapos, bumalik na sa inyong mga upuan. Ang unang pangkat ang mauuna. Magaling ang unang pangkat. Palakpakan ng inyong mga kaklase. Magaling, mahusay. Ang susunod naman ay ang pangalawang pangkat. Mahusay. Magaling. Ang susunod naman ay ang pangatlong pangkat. Tama. Mahusay. Ang susunod naman ay ang pang-4 na pangkat. Magaling. Palakpakan natin ang panghuling pangkat. Maraming salamat sa inyong pag-uulat. Bakit sa tingin ninyo napalitan ang material na bato ng metal? Yes, Jason. Tama, napalitan ang material na bato ng metal dahil ito ay mas matibay. So, ano-ano ang mga kagamitan ang ginawa sa material na metal? Yes, JC. Very good. Ang mga kagamitan na gawa sa metal ay espada o gamit pang digma. Very good. Sino naman sa tingin ninyo ang pangkat na nagpapakita ng kahusayan sa pag-uulat ngayong araw?
Kayong lahat ay mahusay. So, sa ngayon ay malalaman natin ang iba't ibang importanteng detalye sa pagtatalakay ng ating paksa. Babalikan natin ang panahon kung saan nagsimula ang lahat. Ito ay ang panahon ng Paleolithic. So, ang gamit apoy ay ang kanilang mahalagang tuklas. Sa tingin nyo ba ay mahalaga pa rin ba sa ngayon ang apoy? Magaling. At sa tingin nyo ba ay tama ang kanilang ginagawa? Mahusay. So ngayon naman ay babalikan natin ang panahon ng Mesolithic. So bakit tinatawag na kulturang material ang panahong Mesolithic? Yes, Sheena. Dahil maraming gamit ang nalikha o nagawa sa panahong ito. Very good. So, class, sa inyong palagay, bakit napakahalaga ng pagbuo ng pamilya? Yes, tama. At sa tingin nyo ba ay mabubuhay kayo sa panahong ito? Yes, tama. Dahil mayroon namang pinagkukunan ng pagkain at mayroon din namang tirahan sa panahong ito. So, dumako naman tayo sa panahong Neolithic. Kailan nga ulit naganap ang panahong Neolithic? Tama, naganap ito mahigit 10,000 na ang nakaraan. So, sa tingin nyo ba, bakit mas mahalaga na mas mapaunlad ang kanilang pagiging malikhain sa panahong ito? Yes, mahusay. At sa tingin nyo ba, mas maganda ang kanilang pamumuhay kaysa sa dalawa na ating tinalakay? Tama. So, ngayon ay tatalakayin natin ang panghuling panahon. Ang panahong metal. Ay ngayon, sa inyong palagay, mayroon pa bang panibagong panahon ang uusbong? Yes po, dahil sa pagbabago ng panahon at paglinang ng teknolohiya, maaaring mayroon pang panahon na uusbong na mas maayos at kahanga-hanga. So, sa lahat ng panahong ating tinalakay o nabanggit, pumili ng isa at magbigay ng kahalagahan nito. Sino ang gusto mag-volunteer? Yes, Jessa. Magaling! Bigyan natin si Jessa ng kapalakpak. Okay, grade 7, umpisa na natin ang ating paksa sa pamagitan ng PowerPoint presentation at video. Grade 7, naiintindihan niyo ba ang paksa na ating tinalakay ngayon? Mabuti naman kung ganon. May tanong pa ba kayo? Magaling. So, grade 7, may tanong ako sa inyo. Paano nagbago ang kabiyasan sa paglipas ng panahon? May gusto ba sa inyo magbahagi ng sagot? Okay, EJ. Mahusay, EJ. Maayos mong naipaliwanag sa ating klase ang iyong sagot. So, sa ngayon, ibubuod natin ang ating mga napag-aralan ngayong umaga. May inihanda akong katanungan sa inyo. Maliwanag ba ang lahat? So, ano ang paksa ngayong umaga? Tama. Ang paksa natin ngayong umaga ay ang mga sinaunang kabihasnan sa Asya. Ano ang katangian ng mga panahong ating pinag-aralan? Magaling, grade 7. Since naiintindihan nyo ang ating paksa, magsasagawa tayo ng isa pang activity bago ang inyong pagsusulit. Sasagutan ninyo ang mga tanong sa Google Form. Isisend ko ang link sa ating GC at may 10 minuto kayo para sagutan ito. May katanungan pa ba, grade 7? Kung wala na, ay simulan na natin. At natapos na natin ang ating talakayan sa ating paksa. Inaasahan kong naiintindihan ninyo ang lahat ng aralin sa araw na ito. May mga tanong pa ba kayo, grade 7? Dahil wala na kayong mga tanong, magkakaroon naman tayo ulit ng maikling pagsusulit gamit ang Quizlet. Isisend ko ang link sa ating GC at may 10 minuto ulit kayo para sagutan ito. Simulan niyo na ang pagsagot. Tapos na ba ang lahat sa pagsagot? Magaling. At dahil tapos na ang lahat, bago tayo magpagtuloy sa ating talakayan, nais ko munang ipakilala ang aking sarili. Ako si Binibining Dainili Aquino at ako ang magpapatuloy sa ating talakayan ngayong araw. Bago tayo magpatuloy, nais muna namin bigyang papuri ang lahat.
Dahil lahat ng inyong mga sagot sa pagsusulit ay tama at masaya kami na meron kayong natututunan sa ating talakayin ngayong araw. Kagaya nga ng tinalakay sa inyo ni Binibining Magpulong, mula pa sa panahong nomadikong mga ngaso at mga ngalap o mas kilala natin sa tawag na panahong Paleolitiko, ang sinaunang kabihasnan sa Asya ay naging mga pamayanang agrikultural o mas kilala natin sa tawag na panahong Neolitiko. At kalaunan ay umunlad sa paggawa ng mga kagamitang metal o tinatawag na panahon ng metal na nagpabilis sa kalakalan at pag-usbong ng mga imperyo. Naging pundasyon ang mga kabihasnang ito para sa mga sumunod na lipunan. Meron pa ba kayong katanungan tungkol sa ating talakayan? Magaling! Kung wala na kayong katanungan, meron tayo ulit pagsusulit gamit ang quizzes para malaman kung naintindihan ninyo ang ating talakayan. Ilalagay ko ang link sa ating Google Classroom at meron lamang kayong 10 minuto para sagutan ang pagsusulit. Okay? Meron bang mga katanungan or klarifikasyon para sa pagsusulit? Kung wala na kayong mga tanong, maaari na kayong magsimula. Bago nga matapos ang ating klase, nais kong pasalamatan ang lahat sa inyong aktibong pakikilahok. Napakahalaga ng ating napag-usapan ngayon at sana'y nakuha ninyo ang kahalagahan ng sinaunang kabihasnan sa paghubog ng ating kasaysayan sa Asya. Tandaan, ang pag-unawa sa nakaraan ay susi sa mas matalinong kinabukasan. Tapos na ba ang lahat? Magaling! Dahil tapos na ang lahat, bago matapos ang ating klase, meron tayong takdang aralin. Kailangan ninyo magsaliksik ng isang gamit o natuklasan sa panahong nais nyo na ating natalakay ngayong araw. Ipaliwanag kung bakit ito ang iyong napiling bagay sa 4 na panahon. Ilagay ito sa bond paper. Meron itong kabuuang 10 puntos, 5 puntos para sa ideya at 5 puntos para sa pagkamalikhain. Meron pa bang katanungan o klarifikasyon? Muli ako si Binibining Dailin Dicino hanggang sa susunod nating aralin.